car wash waste interceptor o yung sun salt oil interceptor. So, i-discuss natin to ngayon kung paano to i-calculate gamit ang ating extensive plumbing design calculator. Okay? So, una, ang formula naman dito ay galing sa UPC. Okay? So, as you can see, number of bays or equipment, vehicles, number of vehicles per hour, waste flow rate, retention time, storage factor, and then the size of the interceptor. Okay? So, una, number of bays or equipment. Okay, estimate natin. Pwede nating lagyan itong dalawa. Halimbawa lang sa project natin, may dalawa tayo. So, number of vehicles per bay or equipment wash per hour. Ito, designer's discretion to kung anong estimate nyo na kaya i-serve ng inyong equipment or bay sa isang oras. Most of the time kasi naman, nakalagay doon sa ating brochure or sa manual ng ating nabiling equipment, di ba? So halimbawa lang, ang equipment na 'yon kaya mag-serve ng tatlo o dalawang sasakyan sa isang oras. Palagay natin tatlong sasakyan, okay? Tapos ang waste flow rate bawat equipment, di ba? So ang nakalagay dito, check manufacturer's equipment. So nakalagay mostly nakalagay yan sa manual or brochure ng equipment. Halimbawa dito sa nakita ko sa internet, self-serve na car wash, ang waste flow rate niya is 2.5 GPM to. Pero may nakalagay dito liquid use 150 gallons per hour. Ito yung times na kasi annual report to, parang ganon. So kukunin natin tong 150 gallons per hour. Halimbawa lagyan natin dito 150 gallons per hour. Okay, so may resulta na tayo. Dito naman sun salt oil kasi nga car wash tayo. Self-service, self-serve or mayroon din dito employee operated. So kung employee operated, mas matagal yung niya, malaki, dos yung niya, factor niya. Pero kung self-serve lang, 1.5. Okay, so magiging 2,700 gallons siya. So dito naman tayo sa pag-size ng ating interceptor, lagyan lang natin to ng value or amount, yung length saka width. Basta ang una dito, dapat yung width natin is mataas kaysa sa width. Hindi siya pwedeng pareho or less than kasi nga dapat mataas yung length natin. Ang pangalawa naman, ang height ng liquid ay dapat at least 0.76 at saka maximum of 1.83. Okay? So lagyan natin for example 2 or 1 to. So, as you can see, 5 pa to, sobra pa to sa 1.83. So, lakihan natin konti, 3, 2. So, ngayon, okay na siya. Wala na yung mga pula kasi nga, na-meet na yung mga required na parameters na sinet ng UPC. Okay? So, halimbawa, gawin natin tong 3.5, mas malaki. So, lalabas to kasi nga, dapat mas malaki yung length. Tapos, siguro lakihan naman natin to ng 3.6 para malaki. Okay rin to kasi nga pasok siya lahat ng pero yung length at saka width natin sobrang laki naman. Halimbawa 4. So nakita nyo lumabas dito kasi nga bagsak siya dito sa 0.76 na minimum. Naging 0.73 na lang siya, 'di ba? So ganun kaganda yung ating calculator. So ang ideal dito sa pag-start tayo dito ng 1, tapos start dito ng 2 para makita natin kung saan tayo mag-adjust. Halimbawa ito, gawin natin itong 3. Gawin natin itong 2. Ganon. Pero kung gusto niyo to babaan pa, pwede niyo to lakihan. Diba? Mga ganon. Nasa inyo yon. Itong dalawa, ito yung pinaka area na mag-edit kayo, mag-manipulate ng dimensions. Okay?